Sa gitna ng malamig na simoy ng Disyembre, habang ang buong lungsod ay abala sa paghahanda para sa Pasko, may isang batang lalaki na halos hindi napapansin ng mundo, si Samuel. 12 taong gulang, payat, marungis ang damit, at may mga mata na tila sanay ng tumingin sa lupa kaysa sa langit. Isa siyang batang pulubi na araw-araw nakatayo sa gilid ng kalsada, bitbit ang maliit na lata, umaasang may maghulog ng baryang makapapawi man lang ng gutom niya sa maghapon. Wala na siyang magulang. Lumaki siya sa lansangan, natutong mabuhay sa awa ng iba, at sa panalangin na baka bukas ay mas maging mabait ang mundo. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang malaking bahay na punang ilaw at palamuti ng Pasko, naroon si Victor Monteclaro. 49 na taong gulang, isang kilalang milyonaryo, may-ari ng mga kumpanya, gusali at lupain. Sa mata ng marami, siya ang lalaking mailahat. Pero sa likod ng marangyang buhay, may isang sugat sa kanyang puso na hindi kayang pagalingin ang pera, ang kanyang anak na si Daniel. Si Daniel ay 9 na taong gulang. Tahimik, maputla, at nakaupo sa wheelchair mula pa noong isang aksidente 3 taon na ang nakalipas. Simula noon, hindi na siya muling nakalakad. Lahat ng doktor, lahat ng espesyalista, lahat ng ospital, sinubukan na ni Victor. Ngunit pare-pareho ang sagot, maliit ang sansa. At sa bawat Paskong dumaraan, mas lalo lang nadadagdagan ang bigat sa dibdib ng isang amang unti-unting nawawala ng pag-asa. Magkaibang mundo. Magkaibang buhay. At sa unang tingin, walang dahilan para magtagpo ang landas ng isang batang pulubi at isang milyonaryo. Bago pa tuluyang magtagpo ang kanilang mga kwento, kung ikaw ay nakikinig ngayon at naniniwala na minsan, ang himala ay dumarating sa mga paraang hindi natin inaasahan, samahan mo kami. I-like mo ang kwentong ito kung naniniwala kang may kapangyarihan ang kabutihan, ay share kung may kilala kang nawawalan na ng pag-asa, at mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa Pasko, kundi tungkol sa pananampalataya, sakripisyo at mga pusong muling bubuhayin ng isang gabi ng himala. Umaga ng bisperas ng Pasko nang magsimula ang lahat. Abala ang kalsada sa harap ng isang malaking mall. May mga batang tumatawa, may mga magulang na may bitbit na regalo, may mga kantang pamasko na paulit-ulit sa hangin. Sa gilid ng bangketa, nakaupo si Samuel, yakap ang sarili para labanan ang lamig. Halos wala pang laman ang lata niya. Hindi nagtagal, huminto sa tapat niya ang isang mamahaling sasakyan. Bumukas ang pinto at bumaba si Victor, may kaakbay na isang nurse na nagtutulak ng wheelchair. Nakaupo roon si Daniel, may maliit na Santa hat sa ulo, tahimik na pinagmamasdan ang mga ilaw at tao. Papa, mahina niyang sabi, ang ganda po ng Pasko. Napangiti si Victor, pilit. Anak. Habang naglalakad sila papasok ng mall, napatingin si Samuel sa bata sa wheelchair. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong humila sa kanya. Tumayo siya at lumapit, nanginginig ang boses. Kuya! Merry Christmas po, sabi niya. Hindi siya pinansin ng mga tao sa paligid. Sanay na siya roon. Ngunit tumigil si Daniel at tumingin sa kanya. Merry Christmas din, mahina nitong sagot, may ngiti sa labi. Napalingon si Victor, halatang iritado. Daniel, tara na. Pero bago pa sila makaalis, muling nagsalita si Samuel, hindi para humingi ng barya, kundi parang may biglang tumulak sa kanyang loob. Kuya, sabi niya, diretso ang tingin kay Daniel, makakalakad ka po ulit. Parang biglang tumahimik ang paligid. Nanigas si Victor. Dahan-dahan siyang lumingon kay Samuel, ay halong galit at sakit sa mga mata. Ano nang sinabi mo? Napatigil si Samuel. Kinabahan siya, pero hindi siya umatras. Gagaling po siya, ulit niya, mas mahina. Makakalakad po ulit ang anak niyo. Napuno ng luha ang mga mata ni Victor, hindi dahil naniwala siya, kundi dahil matagal na niyang sinarado ang pintuan sa salitang iyon. Alam mo ba ang sinasabi mo, nanginginig ang boses niya. Huwag kang maglaro sa pag-asa ng anak ko. Yumuko si Samuel. Hindi po ako nagsisinungaling, sabi niya. Sa araw po ng Pasko may himala. Tahimik si Daniel. Nakatingin lang siya kay Samuel, parang may nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Papa, bulong niya, pwede po ba siyang isama mamaya? Nagulat si Victor. Ano? Sa Pasko, ulit ni Daniel. Mag-isa po siya. Saglit na nag-atubili si Victor. Sa loob ng ilang segundo, nagbanggaan ang dalawang mundo sa kanyang isip, ang mundo ng rason,
at ang mundo ng isang amang handang kumapit kahit sa pinakamaliit na sinulid ng pag-asa. Anong pangalan mo? Tanong niya kay Samuel. Samuel po. Tumango si Victor. Samuel, sumama ka mamaya sa amin. Pero huwag kang umasa sa kahit ano. Ngumiti si Samuel. Hindi dahil sa regalo. Hindi dahil sa pagkain. Kundi dahil sa unang pagkakataon may taong nakinig. At habang papalayo sila, hindi alam ni Victor na ang simpleng desisyong iyon, ang pagsama ng isang batang pulubi sa kanilang tahanan sa gabi ng Pasko, ay magiging simula ng pinakamabigat, pinakamapait, at pinakamatamis na himalang haharapin niya sa buong buhay niya. At dito pa lang talaga nagsisimula ang kwento. Pagdating ng hapon, mas lalong bumigat ang lamig ng hangin. Ang langit ay kulay kahel at lila, parang tahimik na nagpapaalam sa araw bago tuluyang dumilim. Nakaupo si Samuel sa gilid ng kalsada, yakap ang tuhod, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Victor. Hindi siya sigurado kung tutuparin iyon ng milyonaryo. Maraming beses na siyang pinangakuan noon ng pagkain, ng tulong, ng pag-asa, pero madalas, nauwi lang sa wala. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang kapayapaan sa dibdib niya. Para bang may nagsabing, hintayin mo lang. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, huminto muli sa tapat niya ang parehong sasakyan. Bumukas ang pinto at bumaba ang driver. Ikaw si Samuel, tanong nito. Tumango siya, halos hindi makapaniwala. Opo. Sumama ka na. Hinihintay ka nila. Habang nakasakay siya sa sasakyan, nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Unang beses niyang makapasok sa ganitong klaseng kotse. Tahimik ang biyahe at sa bawat ilaw ng Pasko na madaanan nila, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagdating nila sa bahay ni Victor, napahinto si Samuel sa may gate pa lang. Parang hindi totoo ang nakikita niya, malaking bahay, punang ilaw, may malaking Christmas tree sa labas, at mga palamuting kumikislap. Halika, sabi ng driver. Sa loob, sinalubong siya ng init, hindi lang ng bahay, kundi ng amoy ng pagkain. May mga handang nakalatag sa mesa, pero kakaunti lang ang tao. Tahimik ang bahay, hindi tulad ng inaasahan niyang masayang selebrasyon. Naroon si Victor, nakatayo sa tabi ni Daniel na nasa wheelchair. Nang makita nila si Samuel, ngumiti si Daniel. Dumating ka, masayang sabi ng bata. Opo, mahina ang sagot ni Samuel. Salamat sa pagsama, sabi ni Victor, mahinahon pero may distansya pa rin. Kumain ka muna. Habang kumakain si Samuel, napapansin niya si Daniel na halos hindi kumikilos, pero panay ang tingin sa kanya. Parang may gustong itanong ang bata pero nagdadalawang isip. Maaari po ba kitang tanungin, biglang sabi ni Daniel. Opo, sagot ni Samuel. Bakit mo po nasabi kanina nagagaling ako? Napatingin si Victor. Tahimik ang buong mesa. Huminga ng malalim si Samuel. Hindi ko rin po alam, tapat niyang sagot. Pero tuwing Pasko po may pakiramdam po ako na mas malapit ang Diyos. At kanina po, nung nakita kita parang may nagsabi sa akin na huwag kang mawala ng pag-asa. Napapikit si Victor. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Walang pilit. Walang drama. Isang bata lang na nagsasabi ng nararamdaman. Lumipas ang ilang sandali. 9:00 ng gabi nang mag-aya si Daniel. Papa, pwede po ba tayong magdasal? Nagulat si Victor. Matagal na siyang hindi nagdarasal. Simula nang maaksidente ang anak niya, parang nawalan na siya ng lakas ng loob humarap sa Diyos. Pero tumango siya. Tahimik silang nagtipon sa sala. Walang ingranding salita. Walang mahahabang dasal. Si Samuel lang ang nagsalita. Salamat po sa pagkain at sa gabing ito. Kahit hindi po namin alam ang mangyayari bukas, salamat po. Pagkatapos ng dasal, may katahimikang bumalot sa kanila. Isang katahimikang hindi mabigat, kundi payapa. Bandang hating gabi, biglang si Daniel. Papa ni. Agad lumapit si Victor. Anak. Nararamdaman ko po mainit, nanginginig na sabi ng bata. Nagpanik ang nurse. Kinuha ang thermometer. Mataas ang lagnat. Dalhin natin siya sa ospital, sigaw ni Victor, halos mawalan ng kontrol. Habang nagkakagulo, tahimik lang si Samuel. Lumapit siya sa tabi ni Daniel, hinawakan ang kamay nito. Kuya, hindi ka po nag-iisa, bulong niya.
Pagdating sa ospital, mabilis na inasikaso si Daniel. Pinaupo si Victor sa labas, hawak ang ulo, halos hindi makahinga sa takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi pera ang sandata niya, kundi panalangin. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. May kakaibang ekspresyon sa mukha. Monteclaro, sabi nito, may pagbabago. Tumayo agad si Victor. Anong klaseng pagbabago? Huminga ang doktor. May response ang katawan ng anak ninyo. Hindi pa namin masasabing siguradong gagaling pero sa unang pagkakataon, may positibong senyales. Nanghina ang tuhod ni Victor. Napaupo siya at doon, sa malamig na sahig ng ospital, tuluyang pumatak ang luha niya. Lumapit si Samuel, tahimik lang. Walang ngiti. Walang isabi ko sayo. Tanging presensya. At sa gabing iyon ng Pasko, habang ang mundo ay abala sa handaan, may isang ama na muling natutong umasa, isang bata na muling nakaramdam ng init ng pamilya, at isang batang pulubi na hindi kailanman humingi ng kapalit, kundi nagbigay ng paniniwalang matagal nang nawala. At hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Lumipas ang magdamag sa ospital na parang walang oras. Ang ilaw sa pasilyo ay nananatiling maliwanag, ngunit ang mga mata ni Victor ay namumula na sa puyat at pag-aalala. Nakaupo siya sa bangkong malamig, magkabilang kamay ay magkasalikop, para bang kung bibitawan niya ang sarili niya, tuluyan na siyang guguho. Sa loob ng kwarto, mahimbing na natutulog si Daniel, may nakakabit na mga tubo at makina, pero ang paghinga niya ay mas maayos kaysa kahapon. Sa tabi ng pinto, tahimik na nakaupo si Samuel. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Sanay siya sa ingay ng kalsada, sa busina ng sasakyan, sa sigawan ng mga tao. Pero sa katahimikan ng ospital, ramdam niya ang bigat ng bawat segundo. Hindi ka ba inaantok? Tanong ni Victor, boses na paos. Umiling si Samuel. Sanay po ako, sir. Napatingin si Victor sa kanya. Bakit ka hindi umalis? Pwede ka nang umuwi. Ngumiti si Samuel ng bahagya. Sabi ko po kasi hindi po siya nag-iisa. Walang naisagot si Victor. Sa halip, tumango siya, parang unang beses na tinanggap ang presensya ng batang ito, hindi bilang pulubi, kundi bilang bahagi ng gabing hindi niya kailanman makakalimutan. Pagsikat ng araw, dumating ang doktor. May dala itong resulta ng mga pagsusuri. Muling nanikip ang dibdib ni Victor habang naghihintay ng sasabihin. Monteclaro, maingat na wika ng doktor, hindi pa tapos ang laban. Pero malinaw, may pagbuti ang kondisyon ng anak ninyo. Ipagpapatuloy natin ang gamutan. Napapikit si Victor, at sa pagkakataong ito, ang luha niya ay hindi puro takot, may halong pasasalamat. Paglabas ng doktor, lumapit si Victor kay Samuel. Salamat, sabi niya diretso, walang paligoy. Hindi ko alam kung paano pero may nagbago kagabi. Umiling si Samuel. Hindi po ako iyon, sir. Pero nandito ka, sagot ni Victor. At sa mga panahong pinakamadilim minsan, sapat na iyon. Makalipas ang ilang araw, pinayagan si Daniel na manatili sa ospital para sa patuloy na gamutan. Si Victor ay halos hindi na umuwi. At sa bawat araw na iyon, naroon si Samuel, minsan nagdadala ng tubig, minsan nakaupo lang sa tabi ni Daniel, nagkukwento ng mga simpleng bagay, kung paano siya natutong magbilang sa kalsada, kung paano niya pinapangarap na balang araw ay makapasok sa paaralan. Gusto mo bang mag-aral? Tanong ni Daniel isang hapon. Opo, sagot ni Samuel, maihiya. Kahit hanggang marunong lang pong magbasa ng maayos. Tahimik na nakinig si Victor mula sa gilid. May kirot sa dibdib niya, isang kirot na hindi galing sa sakit, kundi sa pagkakaalam kung gaano karaming pagkakataon ang ipinagkait ng mundo sa batang ito. Isang gabi, habang tulog si Daniel, kinausap ni Victor si Samuel sa labas ng kwarto. May pamilya ka pa ba? Tanong niya. Umiling si Samuel. Wala na po. Nanay ko po namatay na. Tatay ko po hindi ko nakilala. Tumango si Victor, mabigat ang loob. Gusto mo bang manatili muna rito? Hindi bilang pulubi. Bilang bisita. Nagulat si Samuel. Pwede po ba yon? Pwede, sagot ni Victor. At kung papayag ka gusto kong tulungan kang mag-aral. Hindi agad nakapagsalita si Samuel. Matagal niyang hinintay ang ganitong alok, pero ngayon na nandyan na, natatakot siya. Hindi po ako sanay, mahina niyang sabi.
Hindi rin ako sanay humingi ng tulong, sagot ni Victor. Pero pareho nating natututunan. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumuti ang kondisyon ni Daniel. Nakakalakad na siya ng kaunti, may hawak na walker. Sa unang pagkakataon, narinig ni Victor ang halakhak ng anak niya, malakas, buo, parang musika. Papa! Tingnan mo, sigaw ni Daniel isang umaga, habang nakatayo ng ilang segundo ng mag-isa. Napaupo si Victor sa sahig, hindi na napigilan ang luha. Lumapit si Samuel, tumabi sa kanya. Sabi ko po, mahina niyang bulong, gagaling po siya. Hindi tumingin si Victor sa kanya. Hindi na kailangan. Pagsapit ng bisperas ng bagong taon, pinayagan na si Daniel na umuwi. Hindi engrande ang selebrasyon. Walang bisita. Walang mamahaling handa. Pero sa sala, may maliit na Christmas tree pa rin at sa ilalim nito, 3 tao ang magkakatabi. Salamat sa Pasko, sabi ni Daniel, hawak ang kamay ni Victor at ni Samuel. Pinakamaganda po to. Sa sandaling iyon, may isang desisyong unti-unting nabuo sa puso ni Victor, isang desisyong hindi basta-basta at hindi rin madali. Isang desisyong magbabago hindi lang ng buhay ng isang batang pulubi, kundi ng buong kahulugan ng pamilya para sa kanilang 3. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay, may paparating na pagsubok, mga tanong mula sa mundo sa labas, mga matang mapanghusga, at mga desisyong kailangang panindigan. At doon palang muling magsisimula ang mas malalim na laban. Pagkatapos ng gabing iyon, tila may kakaibang katahimikan na bumalot sa bahay ni Victor. Hindi ito ang katahimikang puno ng lungkot, kundi ang katahimikang maihalong pag-asa, parang unang hinga matapos ang mahabang pagkalunod. Ngunit alam ni Victor, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang katahimikang iyon ay pansamantala lamang. Kinabukasan, maagang nagising si Samuel. Sanay ang katawan niya sa malamig na semento at ingay ng kalsada, kaya ang malambot na sofa at tahimik na bahay ay parang panaginip. Tahimik siyang bumangon, inayos ang kumot na ginamit niya, at naglakad patungo sa kusina. Doon niya nadatnan si Victor, nagkakape, nakatingin sa bintana. Magandang umaga po, maingat na bati ni Samuel. Napalingon si Victor at ngumiti. Magandang umaga. Hindi ka ba giniginaw? Umiling si Samuel. Hindi po. Mainit po dito. May kung anong kumurot sa dibdib ni Victor sa simpleng sagot na iyon. Mainit. Isang salitang hindi niya kailanman inisip na magiging espesyal. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Daniel. Masigla ang bata, bagamat may bahagyang panghihina pa rin. Nang makita niya si Samuel, agad siyang umiti. Kuya Samuel, tawag niya. Kasama ka pa rin pala. Opo, sagot ni Samuel, may bahagyang tawa. Sabi ko po, hindi po kita iiwan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Victor, o kung ano ang itinuturing niyang normal. Bumalik ang mga tawag, ang mga meeting, ang mga taong naghihintay ng desisyon niya. Ngunit ngayon, sa bawat pag-alis niya ng bahay, may 2 matang nakatingin sa kanya, si Daniel at si Samuel. Isang umaga, bago siya pumasok sa opisina, tinawag niya si Samuel. May sasabihin ako sa'yo, sabi ni Victor, seryoso ang tono. Kinabahan si Samuel. May mali po ba, sir? Yumiling si Victor. Hindi. Gusto ko lang malaman mo hindi kita tinutulungan dahil naaawa ako. Ginagawa ko to dahil may nakita akong katapatan at tapang sa'yo. Tahimik si Samuel. Hindi siya sanay makarinig ng ganitong mga salita. Pero, dugtong ni Victor, may mga taong hindi maintindihan iyon. At hindi nagtagal, napatunayan iyon. Isang hapon, habang nasa opisina si Victor, dumating ang balitang kumalat na sa social media ang larawan niya kasama si Samuel. May mga komento, ang iba'y papuri, ang iba'y duda. Pakulo lang, sabi ng isa. Stunt, sabi ng iba. Ginagamit ang bata para sa imahe, bulong ng ilan. Nabasa ni Victor ang lahat. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng screen, dama ang bigat ng mga salitang hindi naman alam ang buong kwento. Pag-uwi niya ng bahay, nadatnan niya si Samuel na tahimik, nakaupo sa gilid ng sofa. Hawak nito ang lumang sinelas niya, parang handang umalis anumang oras. Ano nang ginagawa mo? Tanong ni Victor. Nagtaas ng tingin si Samuel, may takot sa mata. Sir, narinig ko po sa kapitbahay. Baka po mas mabuti na lang po akong umalis.
Nanikip ang dibdib ni Victor. Bakit? Dahil po baka makasama ako sa inyo. Ayokong maging problema. Lumapit si Victor at umupo sa harap niya, pantay ang tingin. Makinig ka sa akin. Ang problema ay hindi ang batang tumutulong. Ang problema ay ang mga taong ayaw maniwala na may kabutihan pa. Tahimik na napaiyak si Samuel. Hindi po ako sanay na may pumipili sa akin. Sanay din akong iwan, sagot ni Victor, mahina. Kaya ngayon, pipiliin kong manatili. Sa kabilang kwarto, narinig ni Daniel ang usapan. Lumabas siya, hawak ang maliit na walker. Huwag mong paalisin si Kuya Samuel, sabi niya, nanginginig ang boses. Pamilya na po namin siya. Hindi agad sumagot si Victor. Tumayo siya, nilapitan ang anak at marahang niyakap. Sagot niya. Pamilya. Ngunit sa labas ng bahay, may mga matang nagmamasid. May mga tanong na lalong lalalim. At sa bawat hakbang pasulong na ginagawa nila, may kasamang panganib, legal, panlipunan at emosyonal. Isang gabi, may dumating na sulat. Mula sa isang ahensya. May katanungan tungkol kay Samuel, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang kalagayan, at ang kanyang pananatili sa bahay ni Victor. Tahimik na binasa ni Victor ang sulat. Alam niyang hindi na sapat ang mabuting intensyon. Kailangan niyang harapin ang sistema, isang sistemang matagal nang pumalya sa mga batang tulad ni Samuel. Tinupi niya ang papel at tumingin sa sala, kung saan magkatabing natutulog si Daniel at Samuel, hawak ang parehong kumot. Hindi ko kayo bibitawan, bulong niya sa sarili. Hindi ngayon. Ngunit sa likod ng pangakong iyon, may paparating na desisyon, isang desisyong magtatakda kung ang gabing iyon ng Pasko ay mananatiling alaala lamang o magiging simula ng isang pamilyang piniling buin, laban sa lahat ng duda ng mundo. At doon palang tunay na susubukin ang kanilang pinagsamahan. Lumipas ang ilang araw na parang mabagal ang oras sa bahay ni Victor. Sa bawat umaga, sabay nag-aalmusal sina Daniel at Samuel, magkatabi, parehong may simpleng ngiti, parehong may bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng katahimikan, ramdam ni Victor ang papalapit na bagyo. Dumating ang araw na kinatatakutan niya. May kumatok sa pintuan isang umaga. 2 tao ang nasa labas, isang babae at isang lalaki, parehong may suot na na nakasabit sa liig. Social workers. Magandang umaga po, sabi ng babae, mahinahon ang boses. May ilang katanungan lang po kami tungkol sa batang kasama ninyo. Nanlamig ang katawan ni Samuel na nakasilip mula sa likod ng sofa. Agad siyang umatras, parang sanay na sa ganitong tagpo, mga taong dumarating para kumuha, magtanong, at pagkatapos ay mawala. Papasok po kayo, sagot ni Victor, kalmado ang mukha kahit kabado ang loob. Umupo sila sa sala. Tahimik si Daniel, mahigpit ang hawak sa kamay ni Samuel. Sir Victor, sabi ng lalaki, may ulat po na may batang walang dokumento na naninirahan dito. Kailangan po naming tiyakin ang kaligtasan niya. Ligtas siya rito, sagot ni Victor. Mas ligtas kaysa sa lansangan. Tumango ang babae. Hindi po namin kinu-question ang intensyon ninyo. Pero kailangan po naming malaman ang buong kwento. Dahan-dahang tumayo si Samuel. Nanginginig ang boses niya. Ako po wala na po akong magulang. Sa kalsada po ako lumaki. Hindi ko po ninakaw ang kahit ano. Tumutulong lang po ako. Tahimik ang silid. Walang sumingit. Lumapit si Victor at inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Hindi siya problema, mariing sabi niya. Bata siyang nagpakita ng higit na kabutihan kaysa sa maraming maisapat na gulang. Nagpalitan ng tingin ang 2 social worker. May opsyon po kayo, sabi ng babae. Pwedeng pansamantalang manatili ang bata rito, pero kailangan ng legal na proseso. Gagawin ko, sagot ni Victor agad. Ano man ang kailangan. Matapos umalis ang mga social worker, bumagsak sa sofa si Samuel. Aalis po ba ako? Mahina niyang tanong. Umupo si Victor sa harap niya. Hindi hanggat may laban, lalaban ako. Sa gabing iyon, nagising si Victor sa mahina, ngunit pamilyar na tunog, ubo ni Daniel. Mabilis siyang bumangon. Nakita niya si Samuel na una nang nandoon, hawak ang tubig, pinapahinga ang bata. Kuya, bulong ni Daniel, nandyan ka. Sagot ni Samuel. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Tahimik na pinanood ni Victor ang tagpong iyon.
Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nakaramdam ng takot, kundi ng pasasalamat. Ngunit sa labas ng kanilang munting mundo, patuloy ang pag-ikot ng opinyon ng publiko. May mga reporter na naghintay sa labas ng gate. May mga tanong na paulit-ulit. Ampon po ba ang bata? May kinalaman ba ito sa negosyo? Move po ba ito? Isang hapon, napagod si Victor. Humarap siya sa mga kamera. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang kabutihan, direkta niyang sabi. Kung kailangan pa itong patunayan, may mali sa mundong ginagalawan natin. Sa bahay, napanood iyon ni Samuel sa telebisyon. Tahimik siyang umupo, hawak ang luma niyang tsinelas. Sir, sabi niya nang dumating si Victor, kahit anong mangyari salamat po. Lumuhod si Victor sa harap niya. Hindi ito utang na loob. Ito ay pangako. Habang papalapit ang bagong taon, unti-unting nagbabago ang kalagayan ni Daniel. Mas lumalakas siya. Mas humahaba ang lakad. Mas madalas ang tawa. At sa bawat tagumpay ng bata, naroon si Samuel, tahimik, masaya, kontento. Ngunit may isang gabi na muling babaligtad sa lahat. Isang tawag ang dumating. Isang pangalan ang binanggit, isang babaeng matagal nang nawawala. Isang posibilidad na may kamag-anak si Samuel. Nanlaki ang mata ni Victor habang nakikinig. Alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi tungkol sa tama. Pinatay niya ang telepono at tumingin sa sala, kung saan naglalaro sina Daniel at Samuel, nagtatawanan na parang walang bigat ang mundo. Pumikit siya sandali. Dahil alam niyang darating ang sandaling kailangan niyang pumili, hawakan ang pamilyang unti-unting nabuo o bitawan ang batang minsang nagsabi sa kanya, sa araw ng Pasko, nagagaling ang kanyang anak. At sa pagpiling iyon, may isang puso ang muling masusubo. Tahimik ang gabing iyon matapos matulog sina Daniel at Samuel. Umupo si Victor sa gilid ng kama, hawak ang cellphone na kanina pa niya hindi binibitawan. Ang tawag na iyon, ang pangalan ng babaeng binanggit, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Lina Morales. Isang pangalan na ayon sa social worker ay maaaring tiyahin ni Samuel. Isang babae raw na nawala sa mga record matapos masunog ang isang lumang komunidad ilang taon na ang nakalipas. May posibilidad na hinahanap din nito ang isang batang nawala, isang batang kasing edad ni Samuel. Huminga ng malalim si Victor. Hindi niya kayang itago ito. Hindi niya kayang ipagpaliban. Kinabukasan, kailangan niyang sabihin ang totoo. Sa umaga, nagising si Samuel sa amoy ng mainit na tinapay. Nasa kusina si Victor, tahimik na nagtitimpla ng kape. Umupo si Samuel sa mesa, may bahid ng kaba sa mukha. Sir Victor, mahina niyang sabi, may problema po ba? Tumigil si Victor. Saglit siyang pumikit bago humarap sa bata. Samuel, maingat niyang simula, may tumawag kagabi. May isang taong posibleng pamilya mo. Nanigas ang katawan ng bata. Pamilya, ulit niya, parang salitang matagal nang hindi binibigkas. Sagot ni Victor. Hindi pa sigurado. Pero kailangan nating alamin. Tahimik si Samuel. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya ngumiti. Parang may pintuang biglang bumukas sa loob niya, isang pintuang matagal na niyang isinara para makaligtas. Kung totoo po, tanong niya sa wakas, aalis po ba ako? Hindi agad nakasagot si Victor. Lumapit siya at inilapag ang kamay sa balikat ni Samuel. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Pero anuman ang mangyari, hindi kita pababayaan. Sa sala, dumating si Daniel na may hawak na laruan. Kuya Samuel, masiglang sabi niya, laro tayo. Napatingin si Samuel sa kanya. Ngumiti siya, isang ngiting pilit pero totoo. Mamaya ha. Lumipas ang mga araw na may kakaibang katahimikan. Dumating ang mga social worker, may dalang papeles at tanong. Dumating rin ang balitang kumpirmado ang pagkakakilanlan ni Lina Morales. Buhay siya. At naghahanap. Isang hapon, dinala si Samuel sa isang maliit na opisina. Naroon si Victor, ang social worker, at isang babaeng nakaupo sa dulo ng mesa. Payat, may mga guhit ng pagod sa mukha, at may matang puno ng kaba. Tumayo ang babae nang makita si Samuel. Nanginig ang labi niya. Ikaw ba si Samuel? Tumango ang bata, hindi makagalaw. Lumapit ang babae, dahan-dahan, parang natatakot na baka mawala ang sandali.
Ako si Lina, mahina niyang sabi. Kapatid ng nanay mo. Biglang bumigat ang dibdib ni Samuel. May mga alaala siyang hindi malinaw, isang boses, isang yakap, isang pangakong babalik. Tita, bulong niya. Napahagulgol si Lina. Niyakap niya ang bata, mahigpit ngunit maingat. Tahimik ang buong silid. Walang pumigil. Walang nagsalita. Nakatayo si Victor sa gilid, nakamasid. Masakit. Tutu. Pero alam niyang ito ang tama. Matapos ang pag-uusap, malinaw ang proseso. May karapatan si Lina na alagaan si Samuel. May kakayahan siya, simple ang buhay, pero may trabaho, may tahanan, may pagmamahal. Sa labas ng opisina, naglakad si Samuel papalapit kay Victor. Sir, sabi niya, nanginginig ang boses, hindi ko po alam kung anong dapat kong piliin. Lumuhod si Victor sa harap niya, tulad ng unang beses. Hindi mo kailangang pumili ngayon, sabi niya. At kahit saan ka mapunta, pamilya ka pa rin namin. Tumulo ang luha ni Samuel. Salamat po, sabi niya. Hindi ko po makakalimutan ang Pasko na yon. Ngumiti si Victor, pilit. Ako rin. Sa bahay, tahimik si Daniel ang sabihin sa kanya ang balita. Aalis po ba si Kuya Samuel? Tanong niya. May pupuntahan lang siya, sagot ni Victor. Pero pwede pa rin kayong magkita. Yumakap si Daniel kay Samuel ng mahigpit. Babalik ka, ha? Sagot ni Samuel. Pangako. Dumating ang araw ng pamamaalam. Walang ingay. Walang kamera. Isang simpleng yakap sa harap ng gate. Isang maliit na bag, isang bagong simula. Habang papalayo ang sasakyan, nakatayo si Victor at Daniel, magkatabi. Tahimik. Masakit. Pero buo. Sa mga sumunod na linggo, bumalik sa normal ang buhay, isang bagong normal. Gumaling ng tuluyan si Daniel. Bumalik ang sigla ng bahay. At paminsan-minsan, may dumarating na sulat. Sulatan ni Samuel. May mga guhit. May mga kwento. May pangakong hindi naputol. At sa bawat liham, naaalala ni Victor ang batang pulubing nagsabi sa kanya sa araw ng Pasko, nagagaling ang anak niya. Hindi dahil sa himala, kundi dahil sa kabutihang ipinasa. At habang nagpapatuloy ang buhay, may mga kwentong hindi nagtatapos, nag-iiba lang ng anyo. Lumipas ang mga buwan, at unti-unting natutunan ni Victor ang isang bagay na hindi kailanman itinuro ng negosyo, pera, o tagumpay, ang mabuhay na may puwang sa puso. Hindi na kasing ingay ng dati ang bahay, pero hindi na rin ito kasing lamig. May bakas pa rin ni Samuel sa bawat sulok, ang lumang tsinela sa tabi ng pinto, ang maliit na guhit na nakadikit sa ref, at ang maliit na kandilang ginamit nila noong gabing iyon ng Pasko. Isang umaga, habang naghahanda si Victor ng almusal, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang sobre ang iniabot ng kartero. Kilala niya ang sulat kamay. Mula kay Samuel. Umupo siya sa mesa, marahang binuksan ang sobre. May kasamang larawan, si Samuel, si Lina, at isang maliit na bahay sa probinsya. Nakangiti ang bata. Totoo ang ngiti. Hindi pilit. Sir Victor, nakasulat, okay na po ako rito. May trabaho po si tita. May paaralan po ako. Minsan po mahirap pa rin pero masaya po kami. Salamat po sa lahat. Hindi ko po nakakalimutan si Daniel. Pakisabi po sa kanya, kuya pa rin niya ako. Napangiti si Victor kasabay ng pagpatak ng luha. Hindi na masakit tulad ng dati. May kerot, but not loss. Growth. Pagdating ni Daniel galing eskwela, sinalubong niya ang ama. Papa, may sulat po ba si Kuya Samuel? Tumango si Victor. Meron. Agad na umupo si Daniel sa tabi niya. Tahimik niyang binasa ang liham, dahan-dahan, parang ayaw niyang magmadali. Pagkatapos, tumingala siya. Papa, sabi niya, pwede po ba nating dalawin si Kuya Samuel? Napatingin si Victor sa anak. Sa mga matang minsang halos mawala sa kanya. Ngayon, punang buhay. Sagot niya. Darating ang araw na iyon. At dumating nga. Isang taon matapos ang Paskong iyon, muling nagtagpo ang kanilang mga mundo, hindi sa kalye, hindi sa lamig, kundi sa liwanag ng isang umagang probinsya. Si Samuel, mas matangkad na, mas malusog, mas buo.
Si Daniel, mas masigla, mas malakas, mas masaya. At si Victor, hindi na lang milyonaryo, kundi isang ama na natutong makinig, maghintay, at magmahal ng walang kondisyon. Nagkatinginan sila. Walang kailangang sabihin. Sa huling gabi ng pagbisita, habang sama-sama silang kumakain sa isang simpleng mesa, tinanong ni Daniel si Samuel, "Kuya, totoo po bang sinabi mo noon na gagaling ako?" Ngumiti si Samuel. "Opo. Kasi naniwala po ako." "Naniwala ka kanino?" tanong ni Victor. "Sa kabutihan," sagot ng bata. "At sa Pasko." Tahimik silang natawa. Walang palakpakan. Walang ingranding eksena. Pero sa sandaling iyon, malinaw ang isang bagay. May mga himalang dumarating hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang batang pulubi na nagsalita ng pag-asa. Isang amang handang makinig. At isang Paskong nagbuklod sa kanila bilang isang pamilya. Kahit hindi pareho ng dugo. Pero iisa ang puso. At doon tuluyang nagsara ang kwento, hindi sa ingay ng paputok o sa palakpakan ng mundo, kundi sa katahimikan ng mga pusong buo na. Sa huling gabi ng kanilang pagbisita, habang mahimbing nang natutulog si Daniel at si Samuel sa iisang kwarto, nanatiling gising si Victor sa balkonahe. Nakatingin siya sa langit, sa mga bituing parang mas malinaw kaysa dati. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala na siyang hinihiling. Wala na siyang tinatakbuhan. Nariyan na ang kapayapaan. Naalala niya ang gabing iyon ng Pasko, ang lamig, ang sakit, ang takot na baka iyon na ang huling gabi niya, kasama ang anak. Naalala niya ang batang pulubing walang sapatos, nanginginig sa ginaw, ngunit may lakas ng loob na magsabing, "Gagaling ang anak mo." Ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi himala ang gumaling kay Daniel. Hindi pera ang nagligtas sa kanya. Hindi rin kapalaran. Ito'y ang kabutihang piniling ipagpatuloy. Ang pag-asang hindi binitiwan. At ang pusong natutong magmahal lampas sa sarili. Bago pumasok sa kwarto, dumaan si Victor sa pintuan kung saan nakasabit ang maliit na parol, ang parehong parol na isinabit nila noong gabing unang nagdiwang sila bilang isang pamilya. Marahan niya itong hinawakan sa kangumiti. Minsan, bulong niya, ang Pasko ay hindi petsa sa kalendaryo, kundi sandaling binabago ang buhay. At sa loob ng bahay na iyon, sa gitna ng katahimikan at payapang paghinga ng dalawang batang minsang pinagtagpo ng kahirapan at pag-asa, natapos ang isang kwento. Isang kwentong nagpapaalala na may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para manatili habang buhay, kundi para ituro sa atin kung paano muling mabuhay. At doon, sa simpleng gabing iyon, maligayang Pasko sa iyo at sa iyong pamilya. Naway mapuno ang inyong mga puso ng pagmamahal, kapayapaan at pag-asa. Sa gitna man ng saya o pagsubok, naway ipaalala ng Pasko na hindi ka nag-iisa, may liwanag na laging handang sumilay.